Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng kaniyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag nila si Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niya lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitan nito na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang tinira, liban sa pinakamahirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ng ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magaling na hari si Josias. Dinala ang mga tao sa pagsunod sa batas ng Panginoon sa kanyang Deuteronomic reform. Nakasawi ang palad. Bata pa siyang namatay sa isang digmaan. Hindi pinagpatuloy ng mga hari na sumunod sa kanya ang Deuteronomic reform. Bumalik uli sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mas madali ang pagsunod sa kasamaan kaysa paggawa ng kabutihan. Pinadala ng Diyos ang mga Babylonians at sinalakay ang Jerusalem. Kinubkob nila ang lungsod pagkaraan ng 3 buwan, sumuko si Haring Joaquin. Sinamsam ng mga Babylonians ang makukuha nila sa lungsod at dinala silang bihag. Dinalang bihag si Haring Joaquin, ang pamilya niya at ang mga pinuno ng bayan at ang mga pangunahing mamamayan ng Jerusalem. Dinala sila sa Babylonia at dinala din nila sa Babylonia ang mga kawal na Israelita. Tinatawag ito ng First Exile at ito'y nangyari ng mga 597 BC. Ipinatapon lang ang mga pangunahing Israelita sa Babylonia pero hindi sinira ang lungsod at ang templo. Iniwan nila sa lungsod ang mga mahihirap at mga mahihina. Iniwan nila si Natalias na maging hari sa Jerusalem. Pinalitan nila ang pangalan niya at tinawag siya na Sedekias. Sila ang nagpalit ng kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ay nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ng mga Babylonians.
Ayon sa mga propeta, ang parusa ng Diyos ay nangyayari sa kasaysayan. Kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. Ang mabubuting pangyayari dito ay gagantimpalaan ng Diyos at ang masamang pangyayari ay parusa ng Diyos. Dahil sa kapabayaan ng mga hari at ng mga tao sa mga utos ng Diyos, dumating ang parusa. Natalo sila ng kaaway at naging dayuhan at bihag sila sa ibang bansa. Hinihikaya tayo na subaybayan ang mga pangyayari ng ating panahon. May mensahe ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Let us interpret the events. Hindi lang basta-basta itong nangyayari. May pinahihiwatig ang Diyos. Tulad ngayon, may sinasabi ang Diyos sa maraming digmaan na nangyayari. Kulang ang desisyon ng mga leaders na pigilin ang hidwaan. Mas naniwala sila sa mga bomba at mga baril nila kaysa pag-uusap o negotiations. Wala namang digmaan na nagtatapos dahil sa naubos ang kaaway. Ang lahat ng digmaan ay nagtatapos dahil sa negotiations. Kaya tayo mga mamamayan ay dapat manawagan sa mga leaders ng mga pamahalaan na mag-negotiate na. Hindi kahit na wala na sa atin, kahit na wala pa sa atin ang digmaan, dapat tayong manawagan kasi dapat tayo mabahala sa mga biktima ng digmaan. Nakikinig din ang mga leader sa public opinion ng buong mundo. Nananalangin po kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapayapaan. Palambutin mo ang aming mga puso na makinig sa mga pinasasabi mo sa amin at sa mga pangyayari sa kasaysayan. Baguhin din ninyo ang puso ng mga leader sa mundo at bigyan kami ng kapayapaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.